Siguro ay marami sa atin ay nakaranasan na bumabiyahe kayo kaya naglalakad na mayroong mga maraming uniform personnel na nakasuot ng camouflage, mga bitbit na malalaking rifle at saka mga bag. Kung hindi man sila mga NPA o kaya mga sundalong nakadeploy sa isang mission, marahil it will be the part of their training na maglalakad sila ng napakalayo hanggang pagsikat ng ng araw at sa katirikan ng araw at lumubog ang araw. Tatapusin nila ito. It could reach around 50 kilometer at normally naabot ito ng 10 hours. Parang imagine mo, naglakad ka dito hanggang sa 7-Eleven dun sa Montalban, Rizal. So, pero bago sila dumating sa point ng training na ito, ay dahan-dahan muna silang hinubog. Merong 10 kilometer, 25 hanggang dumating na sa final test na ito. At ang tatahakin nilang ruta ay hindi lamang ito patag, kundi ginagawa rin maski sa mga kabundukan, tumatawid ng ilog, at mga masusukal na kagubatan. At binanggit ko ito dahil lahat tayo ay maihahalin tulad na naglalakad sa isang landas na hindi lamang patag at may mga dalang bigat. At sa mga paglakad natin ngayon ay gusto kong kamustahin na ang bawat isa. How is our spiritual journey going? Lalo na nagsimula na ang taong 2026 at 10 araw na ang nakalipas. 10 araw na yan, ay marami na tayong pwedeng makita sa ating mga sarili. Maybe we have the strategy on how we're going to perform to survive again this year. Kaya ang mensahe na gusto kong iparating ngayong hapon ay, we cannot always choose our path, but we can have a godly attitude while looking to Christ. Hindi tayo makakapili ng tatahaking landas, subalit pwede tayong humarap na may makadiyos na katangian at nakatingin kay Jesus. And let's read our text for this afternoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 12, and I'll read verses 1 to 2 in ESV. Verse 1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. And I have 3 headings. Una ay tinawag kong running without predicament. Pangalawa, running with posture. Pangatlo, running with a purpose. This letter to Hebrews is written around 64 to 69 AD. Correction, with pleasure pala. Sorry. Talagang paraan to na pinag-aaralan para maging focus yung mga makikinig. The author is writing to the Jewish Christians on this letter. Sila ay mga taong kumakaharap sa persecution at natutokso ng i-abandon yung kanilang pananampalataya at bumalik sa Judaism. So, this letter is a word of exhortation. Ini-encourage sila na magtiis. At sa panimula ng kabanatang ito ay makikita natin na ginamit muli ng manunulat yung salitang therefore. Kaya pinagtatalunan kung ang may akda talaga ng sulat nito, nagsasabi na si Paul dahil sa literary style. He uses the word therefore 150 times. Ang ibig sabihin, this chapter is a conclusion of the previous chapters. Kung babasahin natin ito, ay makikita natin doon na ipinapaliwanag ni Paul kung sino ba si Jesus. Na siya ay superior sa mga propeta, anghel, kay Moses. Christ is better than old covenant practices, the animal sacrifices, daily offerings. That's why, on chapter 11, pinapakita niya kung ano ang pananampalatayang nagagawa dito. Ginamit ng halimbawa, sina Abel, Enoch, and so on. At kapag nakakapakinig tayo ng ganitong mga storya tungkol sa mga nagagawang malaking bagay para sa Panginoon, hindi ba't na-challenge tayo? Isip natin, sana ba kagawa rin ako ng malalaki para sa Panginoon? Something great and extraordinary.
where God used men of faith who believes in Him. Where Christians become influential during their times, changing people at nag-encourage ng mga tao lipas na ang henerasyon nila. So nahahamon tayo. But this kind of comparison is usually not recommended. Dahil una, it can lead to envy, pride, or discouragement dahil hindi naman natin sila nauungusan, dahil mali yung ating motibo, hindi tayo nakatingin sa Panginoon. Pangalawa, may kanya-kanya tayong storya na binigay ang Diyos sa atin. So, rather, what the writer is trying to tell in chapter 11 is how mighty is the power of God to save to those people who have faith in Him, not to promote comparison. So, here in chapter 12, tapos nang gamitin yung salitang therefore, hindi niya sinabing maging kagaya tayo ng mga binabanggit niya sa chapter 11. Rather, he goes direct with the issue. He goes to the root cause right away. Sabi niya, lay aside every weight and sin which clings so closely. So we go to the first point. Running without predicament. Pagtakbo na walang kahirap. Kaya nahihirapan ng isang mananampalataya sa karerang meron siya ay marahil sa kasalanang nakadikit sa kanya. Mga bigati na nagpapahirap sa kanyang pagtakbo. It's true that everyone ay pwedeng gamitin ng Panginoon. He placed us to each of our own tracks unique from each other. But first, we must lay aside of weight and sin that clings closely to us. For we must deal with this internal issue. Makalayo man tayo, makausad, saan man yung marating natin ay darating sa point na mapapagod tayo. Hindi ka magiging masaya sa Diyos. Mahihirapan ka lamang dahil ikaw ay may mga kasalanang inaalagaan. And it's hard to see the glory of God. Ang kanyang mga comfort because you cannot fully appreciate Him while keep on sinning. To the point na parang mas madali pa atang tumigil na lang muna sa karerang ito to quit. So when you read the letter to the Hebrews, you will see that the writer addresses about different kind of sin. He talks about the sexual immorality, bitterness, apostasy, and maybe this is what's relevant na kailangan niyang i-deal sa kanyang mga sinusulatan. So what I did is, I chose what the most common na maaaring kinakaharap ng bawat isa, is relevant at our times. And again, may this be a reminder to me and each one of us. Alam naman natin, bawat isa sa atin ay may mga kasalanang itinatago. Pwedeng napapansin ng iba, pero tayo, Diyos lamang, kakaalam. Una, pinaka-common is the pride. There's different forms. We have the pride in ideologies, di ba? Yung mga magkakasama sa iglesia, nag-aaway-away dahil magkakaiba yung kanilang ideolohiya, politika, mga doktrina. Pag di na pareho ng pinaniniwalaan, instead of bringing the issue to Christ, they attack each other personally. But they must bring it to Christ. The pride. Another example, the pride in earthly possession and achievements. Sa mga family reunion, kikita na magkakaibigan muli, how person one treats one another ay base sa narating nito. Buhugas ng plato o tagalinis. Ay kung sinong pinakamahirap yung narating. Di ba? Wala akong pinapatamaan, mga kapatid. Just a general example. So, hindi ko aabangan ito, maraming halimbawa ng kayabangan. At yung ganitong kasalanan ay nakakapagod. You will always find yourself thinking na lamang ka sa iba, angat ka, hindi ka kontento hanggat mayroong mas lamang sa iyo. Pero in reality, wala ka naman talagang napapala. Ay, wala naman silang pakialam sa iyo. Natapos lang yung araw, lahat-lahat na napagod ka sa kakaisip, giving false security because of that ego na kailangang mapakain. Try to imagine that on a daily basis. It just doesn't drain you mentally, but also spiritually. Paano ka lalapit ngayon sa Diyos kung sa ganyan napapagod? Kung sa yung utak mo, kung sa ganyan mo ginugugol yung iyong mga segundo. Ang bigat na niya. Next is, another example is greed. Natural lang na pangarapin nating magkabahay, magkasasakyan, maprovide yung pangangailangan, kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay.
Maghangad ka ng mas marami, mga mas malalaking bagay. Though, kapag yumaman tayo, kaya lumaki yung sahod natin, pakiramdam pa rin naman natin, mahirap tayo dahil nag-inflate yung lifestyle natin, which is natural. So, you can choose to be content on your current financial status or desire to achieve more. Both, nothing wrong. Subalit, may mga kaparaanan na naglalagay sa atin sa isang sitwasyon na nakikitaan na hindi na tayo nakadepende sa Diyos. Na nawawala na tayo sa Kanya. Pinagpapalit na natin yung mga oras para sa Kanya. Pag-ibig na sa salapi yung nabubuo sa ating puso. Naabot mo na yung mga bagay na pangarap mo, subalit hindi ka naman nagkakaroon ng pusong marunong balik sa Panginoon. Hindi ka na nakukontento. Maaring mas gumagaan yung buhay mo, subalit napapalayo ka naman sa Kanya. Maaari kasing tapat yung puso natin sa mga panoong humihingi tayo sa Diyos ng mga bagay na gusto natin. We all have come to that point, di ba? Nananalangin ka ng maigi. Pinapanalangin mo yung pangangailangan mo. Feel na feel mo. But, we must examine our hearts to every stage of life reach. Kung gusto mong pangaramin ng milyon para sa mga bagay na dream mo, di ba? Why not? Maaaring ibigay yan ng Panginoon sa'yo. But remember, we know the man named John D. Rockefeller. He is the richest man and the first billionaire during his time. And how God used him. He supported missions, ministries, medical research, at marami pang iba. At ang sabi niya, ganito, success without purpose is just an expensive emptiness. Kung hangad mong maging matagumpay sa buhay, subalit yung layunin mo ay hanggang makamundo lamang, nag-iipon ka lamang ng mga kay mamahaling bagay, pero wala namang katuturan. Luke 12:48, to whom much is given, much more is required. Kaya mga kapatid, kung ang paglakad natin ay pagiging abala sa mga bagay sa mundong ito, para sa mas magagaan na buhay, just like every man would, di ba? Subalit, kung wala kang purpose na makalangit, magiging mabigat ang iyong pagtakbo. Third example is wrath. Ang isang Kristiyano ay dapat mabagal sa pagkagalit. Alam natin yan. And usually we react kasi we are personally attacked, di ba? Na-hurt yung ego natin, nire-real talk ka, ganyan. Kakainis talaga kasi totoo naman, bakit kailangan sabihin? Oo, alam ko. May mga bagay naman na pwede tayong magalit, lalo na pag nagtuturo ng alam mong importante. And I believe, lahat tayo ay dumating na sa point na, especially the parents sa loob ng tahanan, yung nanay nagagalit na dahil di pa tapos yung trabaho, nagre-relax na si tatay, ginagaya ng mga anak. Yan. Kung ako kaya magkandatihaya, kaya magtrabaho. Nothing's wrong. Kailangan mong maging fierce at some point. Kasi pag gentle yung approach mo, di ba? Anak, Han, tulungan naman ninyo ako. Anong isasagot ng tatay? Saglit lang. Hindi matatakot yan. Eh kung pumunta ka sa harap nila, patayin mo yung telebisyon at magalit ka, di ba? Eh di lahat yan. Nagsikilos. Wala pang 30 minutes siguro natapos yung trabaho. Again, just a general example. So, one simple reminder pag nagalit tayo. Naalala ko yung sabi ni Charlie Kirk sa isang kanyang open dialogue, may kaharap siyang babae dito, ang daming sinasabi. At pag sasagot na siya, binabara siya. Ngayon, nung sasagot na ulit siya, nag-walk out. Sabi niya, lots of rage, no wisdom. Puro galit, wala namang natututunan. So, no matter how one person perceive your words and emotion, most probably, masasaktan sila, may inis din sila. Subalit, magalit ka dahil kinakailangan. Pero, siguraduhin mong tama at nag-i-impart ka ng wisdom. Di nakakatuwang dumating sa point na kailangan mo ng magalit. Pero if God wills that person to learn, then it's a blessing. Kung araw-araw kang nagagalit pero hindi naman nagbibigay ng aral, nakakadrain yan mga kapatid. Mahirap ulit ang iyong pagtakbo.
And our last example is subjectivism. Generally, subjectivism inherently is neutral. But when we use it against God, then it becomes a sin to us. In science, we have the thing called the psychology of ordinariness. Yung mga bagay ay nagiging ordinaryo or aloft, ang tawagin, nakabitin sa hangin. Dahil pamilyar ka na, naging routine na, habit. Yung naranasan mong bago ay unti-unti nang magiging regular na parte ng buhay. And the human brain ay nakadisenyo para mapansin yung mga bago dahil nagkakaroon ng neural connections yung mga tulog na neurons. Pag nag-connect niyan, masarap sa feeling. This helps us to allow mag-focus sa mga bagong opportunities, ma-appreciate yung mga bagong bagay. So, it's natural. But here's the hard part. When a thing becomes ordinary, we become focused on chasing the extraordinary. Ganyan din tayo sa mga banal na bagay. Hindi tayo magtitingin dito mga kapatid. Kaya nga, lagi nating pinapanalangin, sana hindi maging mechanical yung pagsamba natin. There are even times na dumarating yung point na wala kang gana magbasa, basa mo na kasi yung Bible, same story. Better magbasa ka na lang ibang Christian books. Ganyang thoughts, di ba mga kapatid? Pero alalahanin natin that our God is an objective God. So, we must also be like Him. Kung subjective lang ang Panginoon sa'yo, tagal na siyang nanawa. Pero dahil tapat siyang sa kanyang pangako, na kung ikaw ay kanyang tinubos, tuto pa rin niya yun, ganun din tayo. We must not base on what we feel at the current time. Kung alam natin ang halaga ng isang bagay, hindi tayo naghihintay base sa takbo ng ating emosyon para lang gawin kung ano ang nararapat. Kung alam mo at nakilala mo ang Diyos, maraming beses mo man mapakinggan ang Ebanghelyo. Mabuklat mo man yung pare-parehong libro sa Bible, manalangin ka man ng parehong panalangin sa maraming pagkakataon. And yes, it feels ordinary at many times, but you do it anyway, still with reverence and fear, because you know God based on what He is and not what you feel at that given time. And God blesses it. Eventually, it becomes sweet again. Dahil ang Diyos ay pinagpapala ang mga taong tunay na humahanap sa Kanya. Pag araw-araw mong gawin, linggo-linggo na tratuhin ng Diyos base sa iyong pakiramdam. Pagbasa ka lang kung kailan mo feel, hindi mo ginagawang habit. Pag feeling blessed ka, doon ka lang nagre-reflect at magpe-pray. Talagang mabigat ang karerang ating tatakbuhin, mga kapatid. At ito, para sa mga taong palaging naririto na paulit-ulit nang nakakapakinig ng parehong pangangaral, parehong panunuyok. Dahil sawa ka na rin. But even up to this point, again, God is gracious to you. His delay is coming, giving chance for you to repent and believe in Jesus Christ. Hindi ka na paiyakin ng mga pangangaral. Marahil hindi nagdarating yung isang klase ng emosyon na sinasabi lamang na kinikilos ka na ng Diyos. Dumating man yung araw na magpaka-altar call na si Pastor George dito. Hindi ka nalalapit. Marami rito ang pinanggalingan na church, ganyan. Hindi na ako nanggaling eh. Ba? Nasa mga monoblock niyo pa lang kayo, umiiyak na. Pinapalapit ka pa dito, yuyuko. Yung problema, tapos ko na yung sinner's prayer ko. Ubus na rin yung luha ko. Pero tawag pa rin siya ng tawag. Gusto ko nang bumalik. Nakakaya nga harap ka sa likod, nakikita nila yung mukha mong umiyak. Yan. Pero, mas okay na makilala mong Diyos nang walang halong drama. Nakaupo ka lamang sa sulok at nakikinig. But then, you have come to know God objectively. So again, when the Lord says He saved you from His sins, it's that short but enough for you to understand. You don't need to jump out of joy, to kneel out of guilt, to have tears in your prayer. But it's enough to call you when you understand that you're a sinner. So lay aside every weight and sin that clings closely.
And we go to the second point, the running in its feature. Naalala ko mga kapatid, nung nasa training ulit ako, meron kaming 10 kilometer na takbo doon sa Naval Base sa Zambales. Meron ang bilog na kalsada dyan, dating communications base ng Amerikano. Tawag namin dito ay platoon run. Alam nyo, medyo kampante kami kasi puro kami lalaki. Pag may babae, parang feeling namin, delay lang kasi pampabagal ba, ganun. So, hindi man kami yung pinakamalakas, pero magkakasundo kaming lahat. So, ikot ganyan, 4 na ikot. Nung pangatlong ikot na namin, yung isa namin kasama, natatae. Ang ginawa niya sa kaligitnaan ng takbo, talagang pumunta siya doon sa CR at para magbawas. Hindi pa sumisikat yung araw niyan, kaya hindi napapansin ng iba. Kaya, ang ginawa namin, hindi namin siya inantay kasi may tinatarget kaming oras. Makasalala yung grado namin. Pero ang ginawa namin, nagbagal kami ng takbo, baka sakaling makahabol siya. Pero nagtata kami. Nakakalayo na kami, pero walang humahabol. Kaya, nung nakarating na kami, kung saan namin siya pinag-iwanan, andun siya nakatayo. Sabi niya, "Oh, kanina ko pa kayo inaantay. Pasensya, masakit talaga yung tiyan ko. Bibilisan ko na lang." So, ito na. Malapit na kami sa finish line. Pumapalakpak na yung mga unang nakatapos. Dahil talaga since malapit na, usually binibilisan nyo na para gumanda yung oras nyo. Ang problema, huling ikot na namin. Siya, may isa pa kasi nga tumigil siya. Isinumbong kami nung nagbabantay. Okay na sana, lusot na Kaya sabi nung drill instructor, umulit kayong lahat. Kasama ba kami? Tapos na kami, siya na lang. Hindi, kaya nga to platoon run, hindi to individual run. Umulit kayong lahat, sabi. Kaya imbes na uli na, kami lawit na yung dila namin, bit-bit mo yung buhangin na kung ilan yung bigat mo, divided by 10, yun yung buhat mo, tsaka baril. At doon, habang tumatakbo, talagang galit na galit sa kanya. At matapos na yung karera, andun siya. Hindi ko na sasabihin kung ano nangyari sa kanya pagtapos. So, nabanggit ko ito dahil ang buhay natin bilang mananampalataya, magkakasama tayo sa karerang ating tinatakbo. Magkakaiba man ang ating tinatahak, may kanya-kanyang bilis. Ako, yung takbo ko, mahaba yung paa ko. Yung isang padyak ko, 2 na nung nasa harap ko, pero ako mas una pang napapagod, ganyan. Pero pare-pareho man tayo ng finish line. Hindi ito paunahan, kundi tulungan para sama-samang makarating sa pupuntahan. Here in our text, some of the readers of the letter are about to commit the sin of apostasy. So nilang tumalikod kay Kristo. At kung maalala nyo last Sunday sa ating prayer meeting, isa sa panalangin natin sa pasasalamat ay yung dahil walang tumalikod sa pananampalataya. Kasi kapag may dumarating na ganitong point, talagang nakakalungkot, nagigilty ka, lalo na kung pa-close mo na yung pinagpupulungan, some point, parang kasalanan mo dahil nawala siya sa iglesia. But we're a family, or as a church in this course. Mayroong mga sagutan, di pagkakaintindihan, personalan. But lahat ng organisasyon, lahat ng iglesia may ganyan. There's no such perfect church. So pray that issues be resolved by bringing matters to Christ. Tulungan tayo na maharap muli ang taong ito na may pagpapasensya, pagpapatawad, to care and pray for each other. Nawa, ikaw, yung nasa harap mo, kaliwa, kanan, ganyan. Sana sa pagtapos ng taon na ito, ay sila pa rin yung mga kasama natin. Pangalawa is we are in a grinding place. Let us run with endurance the race that is set before us. Just like the Jewish Christians na nasa mahirap na sitwasyon, ay encourage to build endurance among themselves. Because you don't need endurance when you're in a place na hindi mo kailangan ng endurance kapag nasa madali kang lugar. Actually, meron nga pag-aaral na yung endurance at resilience, o sa Tagalog, kung gaano ka nagtatagal sa isang problema, gaano ka kabilis nag-a-adapt, ay hindi ito na ipapamana sa pamilya.
At yung mga nanggaling sa hirap ay sila ang mas nagkakaroon ng ganitong katangian. They has the better definition of success compared sa mga batang ipinalaki sa pamilyang may kaya. Dahil yung mga magulang daw ay ayaw nang palakihin yung mga anak. Ayaw na nilang makaranas pa ng parehong hirap na naranasan yung kaya nilang mga magulang. And for those who are in places where there is great persecution, they need more endurance, just like the people in our text. But endurance is not just for those in those situations, but to every believer, to every Christian. We all have our own cross. We all have our challenges. Kailangan natin ng pagtitiis dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang pakikibaka. Dahil tinawag tayo sa mga lugar na kailangan nating magbigay ng pag-ibig na napakalalim ng kahulugan na hindi na maipaliwanag ng sino man. Tinawag tayo sa mga lugar na dapat magbigay ng pagpapasensya kahit na nakakabaliw. Magbibigay ka pa rin. Mga lugar na kailangan magpakita ng kababaan ng loob na kahit pa pinapakitaan ka na ng matitinding pag-aalipusta. Mga lugar na kailangan mong gumawa ng kabutihan, hindi lamang sa mga taong kanais-nais at madaling ibigin, kundi maging sa mga hindi karapat-dapat. At lugar na kailangang bukal sa loob yung ginagawa mo na hindi ka humahanap ng magagandang komento o anumang. Ang pagtitiis na meron isang Kristiyano ay hindi lamang gawa ng power of the will, but it is a will driven by faith in God. Kaya mong daanan ng anumang hirap, handa kang magtiis sa gitna niyan dahil sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Even though it's hard, even though you're in a place where comfort is impossible, you have peace because you have Christ. Now we go to our last point, running with pleasure. Ang pagtakbo na inilalarawan dito ay tumitingin kay Jesus. Sabi dito, He is the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right-hand throne of God. We need to dissect this verse into three. May na lamang ito mga kapatid. First is through His identity. Sabi dito, He is the founder and perfecter of our faith. So, what does this mean? Remember that the writer is speaking to the Jewish Christian. So, he is trying to point out na ang may gawa ng pananampalatayang Judaismo at tumupad nito ay si Kristo. And it's ironic that these Jewish Christians, diba, kahit na si Kristo, ang founder and perfecter of their faith, sa halip na manampalataya sila sa Kanya, na may gawa at tumapos ng pananampalatayang ito, gusto pa rin nila siyang talikuran. Bumalik pa rin sa Judaismo. Tinapos ni Kristo ang lahat ng pinapagawa dito. And maybe we cannot fully appreciate this since we did not come from Judaism. But the moral law is written in the hearts of every man. Batas na nagre-require ng full obedience na lahat dapat tayo ay sumunod. But we know we cannot be right with God if we just follow the law. Romans 3:20, for by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin. Yet, what is impossible to men is impossible with God. Tinupad ni Kristo lahat ng hinihingi ng batas. Napagtagumpayan niya ang pagsubok na may pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kaya naiintindihan niya ang hirap na pagdaraanan ng sinuman, maging ang pananampalatayang mayroon tayo sa Kanya. Siya ay nariyan, handang umagapay para mapagtagumpayan din natin ang mga tinatahak nating landas. He knows the way out in every challenge this faith could bring us. Kaya nating talunin ang mga kasalanan na nagpapahirap sa atin. Kaya lumapit tayo kay Kristo. He has been in the situation where you are now. And whatever circumstance in the future may bring. Next is true rationality. Papansin natin dito, verse 12b, and because of joy that is waiting for him, he was able to endure the death on a cross,
despising the shame. Dahil sa kaligayang naghihintay para sa kanya, ay natiis niya ang hirap doon sa krus, maging ang kahiyan. Christ hold on to something so that even to the point of death, He was able to endure it. There is this joy even in death. May panghahawakan tayo kahit pa sa karerang ito, ang abutin pa natin ay kamatayan dahil lamang sa pananampalatayang meron tayo. Who knows? God may call one of us to this kind of situation. That we can say enough na walang pagsubok, walang kasalanang hindi kayang harapin. Dahil si Kristo, maging kamatayan ay napagtagumpayan niya. And if we connect the next two verses, let me read verse 3 and 4. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ang sinasabi ng manunulat sa kanya, sa mga kanya sinusulatan huwag kayong matakot sa mga nagpa-persecute sa inyo. Diba? Dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, He endured the same, even to the death on cross. Diba? Kaya yung mga kasalanang meron kayo, sa hanggang anong level nyo ba subukang nilabanan niya? Diba? Naranasan nyo na ba na hanggang sa magdanak ng dugo? Kaya itong kaligayahan na naghihintay kay Kristo, kadahilan kaya niya napagtagumpayan ang mga hamon na ibinigay sa kanya, ay binabahagi din ng Diyos sa atin. Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also give Him graciously as all things? John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Kaya sa mga hirap na daranasin pa natin, with all the failures, all the pain, discouragement, temptation this world and the enemy could bring, the sins na tila ba hindi kayang magapi, mga taong sinusubok at hinahamon tayo. And if God permits, tatawagin niya tayo to obey even to the point of death. Anything that makes you want to quit now, remember Christ. This life will eventually pass away. Kaya, tingnan natin ang mga bagay na naghihintay sa atin. Of the ultimate joy that Christ has promised. Our true and everlasting comfort is not from this world. Last, dignified reality of Christ. He is seated at the right-hand throne of God. That verse 2c. After His death on the cross, He is risen. And now He is seated at the right-hand throne of God. Hindi ba natin kita si Kristo, pero patapos niyang mamatay, siya ay nabuhay muli. He spent days here in earth before going up to heaven. And now, He is alive. Tayo kasi, mga tao, ay sanay tayo na makisalamuha to things sa mga tao, mga bagay na our senses can perceive. Diba? Kikita mo, nahawakan, naririnig, nakakausap. Because mas madali natin ma-express yung ating mga sarili, di ba? Nakikita nila yung emosyon natin, nakikita natin sila paano mag-response. Though, communion with Christ is not yet like that. Dahil si Kristo, hindi pa natin siya nakikita na nahawakan, naririnig physically, but this will happen to His second coming. But He is alive. He is seated at the right-hand throne of God. At ang kahulugan pa nito ay it also signifies His ultimate dominion, His ruling power. Remember the story in the Garden of Gethsemane. Nung hiniwa ni Peter yung tenga nung aaresto sana kay Jesus. Sabi niya, hindi mo ba alam na pwede akong humiling sa ama ko na maanghel para iligtas ako dito? Subalit, hindi niya ito ginawa. Christ has authority and power above everything on earth. And He uses this for greater purposes na hindi natin alam. So, when we are facing challenges in life, remember that He has the power to finish our problems right away. But there are just greater reasons na hindi natin maaro. Hindi natin alam kung bakit tayo padadaanin ng Diyos sa mga problema na ating tatahakin. Ang kanyang sinasabi ay, have faith in Him.
Remember that He is nearer than anything near to us. Dahil buhay siya, saan man tayo maparoon, anumang lugar, asyon o sitwasyon, pwede tayong manalangin at lumapit sa Kanya. Now, as I end this afternoon, I want to challenge everyone, yung sarili ko, na napaalalahanan muli ng mga ganitong bagay na simula na ang bagong taon, na tayo'y tatakbo muli sa 2026 na ito. Tanong ay, paano natin gustong takbuhin ang karerang ito mga kapatid? Do we want improvement from last year? Diba? Gusto ba natin ang ating pagtakbo ay something pleasant? The one where we can fully appreciate Christ. O magiging kagaya lamang tayo ng kaabalahan natin sa anumang kaabalahan ang pwedeng ibigay ng mundong ito. Magpapabiktima pa rin tayo sa mga kasalanang meron tayo. Remember that our years are numbered and we only have given one chance to run. Hindi madali ang karerang ito, pero nakakaya natin kapag nakatingin tayo kay Kristo. We will be facing many challenges again this year. Nariyan muli yung mga kasalanang kakalabanin natin, mga opportunity na parating that could lead to distraction. Maaring may mga digmaan na nangyayari na, mga sakuna na magdulot ng malawakang kahirapan. Maaring may dumating na matitinding pag-uusig, dapuan ka ng sakit, o kaya may mga mahalagang pwedeng kunin sa iyo ang Diyos. Tawagin ka ng Panginoon sa isang lugar na kailangan mong tibayan ang iyong loob. Many of these ay makakarap muli natin sa taong ito. Kaya tayo ay lumaban sa mga ito na nakatingin kay Kristo. Manalangin tayo.